Kinulam na Antingero, Canole Horror Story. Si matandang Hulyo ay naninirahan sa gitna ng kagubatan. Dito niya mas pinili upang hindi siya gambalain ng mga tao. Si Tandang Hulyo ay kinatatakutan ng kung sinong tao sa kanila, maging ang mga politiko ay hindi siya ginagalaw. Katunayan, kapag ginalit mo ang matandang yon at binalikan kanya sa pamamagitan lang ng salita, tiyak na merong mangyayari sa iyo na hindi maganda at madadamay pa ang iyong pamilya. Meron siyang alaga na lalaki na nagngangalan na Jabar. Hindi niya ito kadugo. Napulot niya lang ito sa kagubatan kung saan siya naninirahan. Hindi rin siya nakapag-asawa dahil yon ang bokabularyo niya sa kanyang sarili at meron siyang paniniwala na kung sakaling mag-asawa siya ay hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Isang umaga, habang nagsisibak ng kahoy ang batang si Jabar, nakita niya ang matandang Hulyo na merong hinuhukay sa gilid ng kanilang bahay. Lumapit ang batang si Jabar at sinabing, "Lolo Hulyo, ano ho bang ginagawa nyo?" Wala. Ituloy mo na ginagawa mo dyan, apo. Parang meron yata kayong binabaon. Hindi. Wala ito. Sige na, ipagpatuloy mo na yan at mamaya maglilitsyon tayo ng manok. Sige po. Sa tuwing makikita ng batang si Jabar ang ginagawa ng kanyang lolong Antingero, mas lalo siyang nagiging intriga o naiintriga sa pinaggagawa nun. Katunayan, maraming kayang gawing himala ang kanyang lolo Hulyo na isang batikan at kinatatakutan na mga Antingero. Katulad na lamang ng sila ay nasa talipapa. Dahil sa gusto nang makabili ng kanyang lolo at nang siya'y makauwi na, ang ginawa niya, nagpakawala ito ng orasyon sa hangin. Dahilan kung bakit tila ba samantalang napatigil ang oras. Yung tipong lahat ng mga tao sa unahan ay kanyang inunahan. Tapos kinausap niya ang tindero at sinabing siya muna ang pagbentahan. Pag-alis nila sa talipapa, dito pa lamang nakita ng batang si Jabar na parabang nagdiretso na ang oras. Ganon kalakas ang isang Antingerong si Tandang Hulyo, kaya nga't labis na lang ang takot sa kanya ng mga taong nakakakilala sa kanya. Isang araw kinausap ni Jabar ang kanyang lolo Hulyo. Kinausap niya ito ng masinsinan upang alamin ang mga nakatagong kakayanan ng mga anting-anting niya sa kanyang dibdib. Lolo Hulyo, meron lang po sana akong katanungan. Ano ba yun, Jabar? Palagay ko po kasi, yung nakasuot dyan sa dibdib nyo, tinuturing yung Diyos. Tinuturing ko siyang Diyos. Tinuturing kong siya ang makapagbibigay sa akin ng buhay na walang hanggan. At alam mo bang, ako ang masusunod kung kailan gusto kong mamayapa at magpaalam sa mundo. Matanda na ako, Jabar, pero hindi pa ako sawang mabuhay. Sasabihin ko sa kanya kung kailan niya ko kukunin. Lolo, talaga bang... Jabar, ganon kalakas ang aking mga anting. Walang sino mang Antingero ang pwedeng tumapat sa akin. At alam mo ba, magpahanggang ngayon hindi pa rin ako nakakalimutan ng mga taong pinatay ko. Katulad na lang ng mga matataas na uri ng aswang. Bagamat hindi mo pa nasasaksihan na po kung gaano ba kalakas ang lolo mo pagdating sa pakikipaglaban ng harapan. Pero nakita mo na siguro kung paano ko patigilin ng oras sa talipapa upang tayo ay maunang pagbentahan. Sa totoo lang po, kahit na hindi na tayo bumili ng makakain sa talipapa ay pwedeng-pwede. Pwede ko nang ilagay sa bayong ko ang lahat ng mga paninda nila. Pero hindi ko yung gagawin sapagkat ang aking mga gabay ay gising. Ayaw nilang nakikita akong gumagawa ng masama. Ayoko rin namang iwan nila ko, apo.
Lolo, dami mo namang sinabi. Hindi ba tinatanong mo kung ano ba ang kayang gawin ng aking mga anting? Yun lang ang isa sa kakayanan niya pero marami pang iba. Talaga? Sige nga po lolo, magkwento pa nga po kayo. Alam mo itong tinitirhan kong ito, 20 years na ang nakakaraan. Noong araw, halos wala pa ang mga punong yan. Kalbo ang kagubatan sa kapanahonan na yon. Dumating ang napakalakas na bagyo. Alam mo ba'y, tumbok na tumbok ako ng hangin. Ramdam ko yung hangin na bumabalot sa kapaligiran. Ramdam ko yung tatangayin na ang aking bubong. Pero isa sa mahiwaga kong anting-anting ang isinabit sa labas ng aking tahanan. Alam mo ba po? Yung hangin lumihis. Po? Yung hangin? Oo nga po. Ganon kalakas ang isa sa aking anting. Kaya niyang ipataliwas ang hangin upang hindi ako mano. Heto yun na po. Lolo, pwede bang hawakan? Hindi pwede. Pero lolo, ipapamanan niyo ba sa akin yan? Tignan natin. Kung sakaling ayoko pang mabuhay sa loob ng... mali! Kung sakaling ayoko pang mamatay sa loob ng 1,000 taon, baka naman, apo, patay ka na noon. Kaya wala pa akong pwedeng pagpamanahan. Lolo naman, hindi naman na yata totoo yung sinasabi nyo pamali-mali na kayo Apo, ang lolo ay hindi nagsisinungaling. O kita nyo, nauutal pa. Lolo naman sabihin niya yung totoo. Walang ganon. Imposible namang pag sinabi nyo tsaka kayo mamamatay. Yon ang totoo po. Maring nauutal ako pero natural na lang sa tao yon. Marami pang kung anong kababalaghan ang ikinuwento ng kanyang lolo Julio. Ganon pa man ang batang si Jabar ay hindi na makapaniwala. Isang gabi, masarap na ang tulog ng batang si Jabar. Habang ang kanyang lolo ay nakatayo lang sa labas na animoy merong inaantay. Maya-maya pa, naalimpungatan ng batang si Jabar dahil kanyang nadinig yung kasagutan ng lolo Julio sa labas. Matagal na kitang inaantay. Tumanda na ako ng ganito. Bakit ngayon ka lang muli nagpakita sa akin? Wika ng matanda. Muli akong nagpakita sa iyo, Julio, dahil alam kong meron ka ng ibabatbat sa panahon na ito. Habang sila'y nagsasagutan, ang batang si Jabar ay nakasilip lang. Gusto niyang saksihan kung paano ba makipaglaban ang kanyang lolo Julio sa isang halimaw. Hindi niya kasi masyadong mapansin ang itsura nun dahil madilim. Tanging boses lang ang naririnig ng batang si Jabar. Maya-maya pa, ang halimaw na kausap ng kanyang lolo ay bigla na lamang namula ang mga mata at ito ang nagsilbing ilaw sa kadiliman. Yan lang ba ang bago? Wala na bang iba? Hindi nakakasindak? Huwag kang mag-alala. Marami pang iba. Ang hindi alam ng matandang Julio, habang siya pala ay nakikipag-usap, sa ilalim ng kanyang tinatapakan ay meron ng mga gumagapang na ugat na tila bagalamay. Yon ang kakayanan ng isang malakas na uri ng gabunan na kanyang kaharap. Hindi nagtagal, unti-unti nang naglabasan ng mga yon mula sa ilalim hanggang sa napaluputan na ang matandang Julio. Daya mo! Paano mo nagawa yan nang hindi ko nararamdaman? Alam mo, Julio, sinabi ko naman sa iyo na sa muling pagkikita natin ay hindi ka na makakaporma pa sa akin. Wika nung halimaw na gabunan. Paubo-ubo na lang ang matandang Julio na tila ba wala ng pag-asa na makawala pa sa mga bisig ng gabunan. Ani pa ng gabunan, unti-unting sisip-sipin ng kanyang mga galamay
ang dugo ng matandang Hulyo upang ito'y tuluyan ng mamatay. Wala ka ng panama sa akin ngayon, Hulyo. Wala! Uubusin ng aking mga galamayang dugo mo. Nasaan ang pinagmamalaki mong gabay? Bakit hindi ka nila tulungan ngayon? Natulala na lamang ang batang si Jabar sa nakikita niya. Ang lolo ko. Wika ng batang si Jabar. Nang magsalita siya ay nakita siya ng gabunan. Kitang-kita rin ni Jabar na yung isang mata noon ay nakatutok sa kanya na animoy para bang lumipat. Lolo! Nang bitawan ng gabunan ng kanyang lolo, naghihingalon na ito at unti-unting lumalapit ang gabunan kay Jabar at sinabing, "Meron palang kasama rito ang matandang yon, bata. Nakita mo kung gaano kalakas ang isang mataas na uri ng gabunan. Binabalaan kita. Umalis ka na rito. Hayaan mong mabulok ang matandang yon sa kanyang kinabagsakan." Sino ho ba kayo? Iyak na lang ang nangyari kay Jabar. Pagkatapos noon, biglang nawala ang gabunan sa kanyang harapan. Lolo! Wika ng bata habang inuuga ang patay na katawan ng kanyang lolo. Lolo! Hinubad ni Jabar ang suot ng lolo niya at dito tumabad sa kanya yung isang anting-anting na naiwan. Ang pinagtatakahan ng bata kung saan ba napunta yung iba. Imposible naman kasing ibinabalang ito ng kanyang lolo. Alam ng bata sa kanyang sarili na hindi inaalis ng matandang yon ang kanyang anting-anting sa sarili niyang katawan. Kinuha ito ng batang si Jabar at isinuot. Ramdam na ramdam niya yung init na pumasok sa kanyang katawan. Hindi sinunod ng bata ang utos ng gabunan, bagkos binuhat niya ang kanyang lolo at hiniga sa papag. Madaling kumalat sa baryo na ang kanyang lolo ay pumanaw. Takang-taka ang mga taong nakakakita sa katawan ng matandang Hulyo, kasi kung titignan mo siya noon, hindi na siya ganon. Ibang-iba na ang itsura nito. Dati maganda pa ang pangangatawan at medyo kulubot. Ngayon, mas manipis na yung kanyang mga balat at laman na animoy buto na lang ang natira. Kung kukurtin mo nga yung mukha nun, ay matatanggal na ang laman at lilitaw na ang buto. Anong nangyari sa lolo mo, Jabar? Wika ng isang lalaki. Nagkasakit. Pero imposible yun. Hindi naman tinatabla ng sakit ang matandang to. Kasi bigla na lang nahiga eh. Maraming hindi naniniwala sa kwento ni Jabar at alam din ng karamihan na katulad ng ikinukwento sa kanya hindi basta mamamatay ang matandang yon hanggat hindi niya sinasabi. Yung iba nga ron nagsasabi pang mukhang nagpapanggap lang na namatay si matandang Hulyo. Yung iba nga ron nagsasabing gumagawa lang daw yata ng kung anong istorya. Yung iba naman doon sinasabing gusto lang makapagtago ng matandang Hulyo sa dami niyang kasalanan sa mga tao. Nainis ang batang si Jabar nang dahil doon pinalayas niya ang lahat ng mga taong nakikiramay. Magsiksilayas nga kayo rito! Makikiramay na lang kayo eh! Kung ano-ano pang sinasabi nyo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay nyo. Kaya kong ilibing ang lolo ko mag-isa. Nang sabihin nyo ni Jabar, lahat ng mga tao ay nagsigsialisan. Hanggang sa kinabukasan, wala nang dumalaw ni maski na isa. Isang araw pang lumipas, binitbit ni Jabar ang kabaong ng kanyang lolo at nilubog na lang sa lupang may hukay malapit sa kanilang tahanan. Dahil ng panahong yon, hindi naman kasi uso ang libingan sa mga sementeryo. Lolo, niloko mo ko eh. Sabi mo hindi ka mamamatay
Hanggat hindi mo sinasabi. Lolo naman, una pa lang napansin ko nang nagsisinungaling kayo sa akin eh. Pero ngayon, anong nangyayari sa inyo? Biglaan niyo akong iniwan ng dahil sa gabunan na yon. Lolo, sabihin mo sa akin kung saan ko matatagpuan yung iba mong mga gamit at ako ang gaganti dun sa gabunan na yon. Wika ni Jabar bago niya tabunan ang kanyang lolo. Nang tabunan na ng bata ang kabaong ng kanyang lolo, nakadinig siya ng mahinang impet at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Jabar. Sinabi ko na sa sarili ko ng gabing yun dapat na kong mamahinga dahil meron akong plano para sa'yo. Ako'y mananatiling buhay at laging nasa tabi mo. Sinadya kong iwan ang isa kong anting-anting upang iyong pakinabangan." Lolo? Nasaan ka, Lolo? Lolo ko, nasaan ka? Hindi alam ng batang si Jabar kung saan ba nanggagaling ang tinig na yon hanggang sa lumipas ang isang linggo. Hindi na pumapasok sa eskwelahan ng bata at siya'y nagpo-focus na lang sa paggamit ng anting-anting. Dinidiskubre din ng bata kung ano ba ang kakayanan nun. Nandoon siya sa isang mataas na falls kung saan bumabagsak yung tubig sa ibaba. Sabi niya sa kanyang sarili, alam niyang naglalakihang bato ang maaari niyang bagsakan kapag tumalon siya roon. Pero dahil sa merong gabayang kanyang anting-anting, naniniwala siyang hindi siya mamamatay. Agad na tumalon si Jabar sa mataas na falls at dito'y ramdam na ramdam niya na parang isa lang siyang bulak at napakagaan ng pagbagsak niya sa tubig. Pagbagsak niya ay sumayad pa rin ang kanyang puwetan sa bato dahil mababaw lang ang falls na kanyang binagsakan. Tunay nga ang sinabi ng aking lolo. Tunay nga! Tuwang-tuwa si Jabar nung mga oras na yon dahil sa unang pagkakataon ay natikman niya ang himala ng anting-anting ni Lolo Julio. Isang araw, napatungo si Jabar sa lugar kung saan ba sila nag-uumang ng pangbayawak ng kanyang Lolo Julio. Minsan niyang naitanong sa kanyang lolo kung bakit kailangan pang umangan ang mga bayawak. Pwede naman daw yun hulihin sa pamamagitan ng orasyon pampabait ng mga hayop sa kapaligiran. Dahil sa hindi naman yun ginagawa ng kanyang lolo, sinubukan ito ni Jabar. Hawak-hawak niya ang maliit na libreta habang nakaupo sa pinag-uumangan ng bayawak at inuusal ang orasyon doon. Maya-maya pa, hindi bayawak ang lumapit dahil kung titignan mo yung lumapit ay parabang anak lang niya yung bayawak na nahuhuli nila noon. Anong klaseng? Teka sandali, huwag kang lalapit. Wika ng batang si Jabar dahil ang lumapit sa kanya ay isang dragon komodo. Wag mo kong kakainin. Wika pa ng bata pero sinugod siya ng dragon komodo. Medyo mabagal lang ang pagtakbo ng komodo nang dahil doon nakakuha siya ng pagkakataon. Muli niyang inusal ang pampaamo kaya't napahinto ang komodo at kumuha siya ng matigas na bagay at hinampas niya sa ulo noon. Patay ang dragon komodo at binuhat niya ito papauwi. Akala mo siguro pwede mo akong kainin. Ikaw ang gagawin kong pagkain ngayon. Wika pa niya. Hindi lang yon ang himala, marami pang iba. Nang dahil doon naniniwala na siya na tunay nga ang sinasabi ng kanyang lolo at sinadya ng matandang yon ang sarili niyang kamatayan upang ang kanyang mga agimat ay mapunta sa batang si Jabar. Paulit-ulit na lang ang nangyayari sa bata hanggang sa naisip niyang maghanap kaya siya ng makakasama sa buhay. Ang una niyang naisip, yung hipnotismuhin yung babae o gayumahin kaya upang sumama na lang sa kanya ito ng kusa. Nagtungo siya sa baryo at pinagtitinginan siya ng napakadaming tao. Aba,
ang batang tagagubat, bumaba! Pang-aasar ng isang lalaki. Nang mapatingin dito si Jabar, dinuro niya ito tapos kinindatan. Bakit bata? May problema? Patay na ang matandang Hulyo. Wala ka ng... Yun na lang ang huling salitang lumabas sa bunganga ng lalaking nang kukutya kay Jabar. Maniwala kayo o hindi, isinuka ng lalaking yun ang kanyang bituka. Agad siyang namatay. Akala nyo siguro pwede nyo kung basta-basta na asarin. Kung natatakot kayo sa lolo ko, pues katakutan nyo rin ako. Wika ni Jabar. Nang makita yon ng maraming tao, nagtakbuhan sila sa kani-kanilang bahay. Maging yung tindahan na punteriya ni Jabar, kung saan merong isang napakagandang tindera ay biglang nagsarado. Bakit kayo nagsarado ng tindahan? Hindi ako magnanakaw. Bibili ako ng makakain at sigarilyo. Sigaw ng bata. Maya-maya pa yung tindahan ay nagbukas. Jabar, huwag mo kaming sasaktan, sige. Ibibigay ko sa iyo lahat ng gusto mo rito sa tindahan namin. Bigyan mo ko ng sigarilyo. Bigyan mo ko ng mainom. Malungkot ang buhay ko. Sige na, Maylin. Agad namang sinunod ng dalaga yung ipinag-uutos ni Jabar. At nung inabot na ito sa kanya, imbis na yung pinamili ang aabutin, yung makinis na baraso ng babae ang kanyang hinagip. Jabar, bitawan mo ko, ang init ng kamay mo. Maylin, alam mo ngayon ko lang to sasabihin sa'yo. Ang ganda-ganda mo, Maylin. Salamat, sige na, kunin mo na. Nandyan si tatay, baka magalit yun. Ano naman kung nandyan ng tatay mo? Ingod-ngod ko pa yan sa lupa eh. Jabar, sige na, makakalis ka na, wag mo nang bayaran. Hindi! Ano akala mo sa akin walang pera? O eto bayad, sa'yo na sukli. Maylin, babalik ako rito mamayang gabi. Liligawan kita. Kapag ayaw sa akin ng tatay mo, pasusukahin ko rin siya ng sarili niyang bituka. Huwag naman. Kung ayaw mong mangyari yon, sumama ka sa akin ng maayos, mahalin mo ko. Agad-agad? Huwag kang matakot sa akin, Maylin. Total matagal na kitang mahal nang hindi mo alam. Paglilingkuran kita habang buhay. Ako na lang ang mahalin mo. Tignan natin, sige na Jabar. Ang init ng kamay mo, bitawan mo ko. Sige. Pakawari ng batang si Jabar. Sa kanyang sarili ay makukuha niya si Maylin nang ganon kadali. Kinagabihan bumalik nga siya sa bahay nila Maylin. Halos lahat ng mga bahay doon ay sarado na, maging sa babae. Maylin! Alam kong gising ka pa. Buksan mo ang pintuan at aakit ako manligaw. Sigaw ni Jabar sa labas. Sa totoo lang gising pa si Maylin at ang pamilya noon. Sinadya lang nilang magsarado ng maaga upang hindi na magpumilit pa si Jabar na pumasok. Maylin! Alam ko namang gising pa kayo. Nararamdaman ko ang pintig ng puso mo na mahal mo rin ako. Maylin, buksan mo ito. Pag hindi mo binuksan yan, gigibayin ko yung bahay nyo. Walang imposible sa akin yun, Maylin, pag ginusto ko. Nang madinig ito ni Maylin at ng kanyang pamilya, agad itong nagbukas ng pintuan at sinabing, Jabar, halika iho. Andiyan ka pala. Ano bang atin? Kumain ka na ba? Yan naman pala Magbubukas din pala kayo, kailangan pa pala kayong takutin. Jabar, wala namang ganun. Alam mo, Jabar, alam ko namang matagal nang gusto mo yung anak ko Halika, pasok ka. Pag-usapan natin yan, di natin kailangan mag-away. Mainam kung ganun, itay. Mano po? Nag-bless pa ang batang si Jabar. Maya-maya pa si Maylin ay lumalabas sa kwarto at nakaayos. Wow! Magnifico! Beautiful! Cinderella Prinsesa! Maupo ka rito sa tabi ko. Jabar, masyado ka naman na yatang gabi dumating.
Sabi mo kasi kanina pupunta ka pero hindi naman gandang oras. Mag-alas 10 na Jabar. Mag-aaral pa ako bukas. Mag-aaral? At sang eskwelahan ka nag-aaral? Sa kabilang bayan. Para sa'yo aking mahal. Mag-aaral din ako para magkasama tayong dalawa. Ano na bang tinapos mo, Jabar? Grade 1. Grade 1? Kolehiyo na ako. Hindi ka pwede sa school namin. Babalik ka pa rin sa una. Ganon ba? Gagawa ako ng paraan para magkasama tayong dalawa. Tinotoo ni Jabar ang sinabi niya kay Maylin. Alam nyo ba na habang nasa loob ng school, si Maylin, nandoon din si Jabar pero walang nakakakita sa kanya bukod kay Maylin. Katunayan, yung mga lalaking umaaligid kay Maylin kapag pinitik ni Jabar ang mga ulo nun, bigla na lamang sasakit ang kanilang ulo at kalaunan, pag minalas, namamatay. Ganon katindi ang antingerong batang si Jabar. Isang umaga, galit na galit yung teacher ni Maylin sa kanya dahil late na itong umuwi at palagi siyang sinasabihan na mukhang buntis dahil lumalaki ang tiyan noon. Nang malaman ni Jabar na para bang buntis nga itong si Maylin, nagwala siya sa loob ng eskwelahan at dito siya nakita ng teacher. Maylin! Sinong Poncio Pilato ang bumuntis sa'yo? Akala ko ba ako lang ang mahal mo? Bakit ang laki ng tiyan mo? Jabar, ano lang, busog lang ako. Hindi. Alam mo ano kaya kong gawin? Pahawak ng tiyan mo at kapag merong bata dyan, titirisin ko yan, makikita mo. Walang nagawa si Maylin. Nang hawakan ni Jabar ang tiyan niya pero wala naman siyang naramdaman. Yung kanyang teacher ay naroroon, nakapamaywang lang at maya-maya pa'y binitbit noon si Jabar at sinabing, Sino ka bang bata ka? Utod ka ng kabastusan. Bigla-bigla kang papasok sa eskwelahan, tapos magwawala ka rito, halika nga. Binitbit si Jabar papalabas at sinipa. Huwag ka nang babalik dito, papatayin kita. Banta pa ng teacher. Yung teacher pala na yon ay malaki rin ang pagkakagusto kay Maylin. Akala naman siguro ng teacher ay pababayaan na lang siya ni Jabar nang ganonin siya. Lumapit si Jabar dito at agad niyang inundayan ng bira sa dibdib yung teacher. Mamamatay ka na makalipas ang 5 oras. Pag uwi mo, uwi ka ni Jabar. Maniwala kayo o hindi, makalipas ang 5 oras, tunay ngang namatay ang teacher at ang kanyang ikinamatay, yung puso niya ay sumabog. Ganon ako, Maylin, magmahal. Walang sino mang pwedeng umalipusta sa pagmamahalan nating dalawa. Huwag ka na lang mag-aral. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Lahat ng kailangan mo. Basta't iwan mo na yung pangit na eskwelahan na yon. Wala nang nagawa si Maylin, maging ang kanyang tatay at nanay, kaya't sumama na lang siya kay Jabar. Nagpunta sila sa bahay nila kung saan naroroon yung naiwan na bahay ng matandang Hulyo. At lingid sa kaalaman ni Jabar na yung lola ng teacher na kanyang napatay ay isang napakataas na uri ng mangkukulam. Nang malaman ng matandang babae na si Jabar ang pumatay doon, lahat ng kanyang kapanalig na mangkukulam ay pinatawag niya at pinagpaplanuhan nilang patayin si Jabar at lahat ng mga mahal nito sa buhay. Nagkataong si Maylin ang kasama niya sa bahay. Pumalibot ang mga mangkukulam sa paligid ng bahay nila Jabar at dito sila nagpapakawala ng orasyon. Unang tinamaan si Maylin. Rinig na rinig ni Maylin yung napakaraming tinig sa paligid kaya siya napasigaw. Maya-maya pa si Jabar naman ang nakadinig. Sinipa niya yung pintuan at dito niya nakita yung 4 sa harapan, 3 sa tagiliran, 4 sa likuran at 4 uli sa kabilang tagiliran. Lahat ng mga yon ay purong mga matatandang mangkukulam. Anong ginagawa nyo?
Kung inakala nyo kaya nyo kung takutin dyan kayo nagkakamali. Ako si Jabar, apo ni Julio, isang mataas na uri ng antingero. Wag na wag ko kayong mahawakan, papatayin ko kayong lahat. Wika ni Jabar. Kahit na ganon ang banta ni Jabar sa mga mangkukulam na nakapaligid sa kanya, nagpatuloy pa rin ang pagpapakawala nila ng pangparusa sa bata, dahilan kung bakit ito tinalaban. Kawawang Maylin dahil siya ang unang tinamaan dahil nga namatay siya ng gabing yon. Habang si Jabar naman ay tila ba napilayan dahil hirap siya sa paglalakad. Sunog din ang muka ni Jabar at yung isa niyang baraso ay hindi na maigalaw. Jabar, hindi lang yan ang sasapitin mo sa mga susunod na araw. Dahil hindi pa kami tapos sa paghihigante. Kilala namin ang lolo mong si Julio. Mabait ang taong yon at kailanman hindi siya nang hamak sa lahi namin. Hindi namin kinokontra si Julio sa mga ginagawa niya hanggat hindi niya kami ginagalaw. Hindi ko lubos akalain, Jabar, na ikaw lang palang bata ka ang sisira sa pamumuhay namin. Ang sama nyo. Bakit niyo pinatay si Maylin? Kung nagawa mong patayin ang aking apo na teacher ay kaya ko ding gawin yan sa mga mahal mo sa buhay. Patawarin mo ko, iha, dahil nandito ka nang maganap ang pagpapakawala namin ng pangparusa. Huwag kang mag-alala, Jabar. Sa mga susunod na gabi ay mamamatay ka na din. Wag po. Anong wag po? Dapat lang sa'yo na mamatay. Matapos sabihin nyo ng matandang mangkukulam ay sabay-sibay silang naglayasan sa lugar. Hanggang sa napaiyak na lamang si Jabar at nanggagapang at inaakap si Maylin. Dito niya naisip na mukhang hindi pala tama ang kanyang ginawa. Natutunan niyang magpakumbaba sa mga oras na yon. At naisip niyang lapitan si Tandang Estacio, isang albularyong dati nang nakaalitan ng kanyang lolo. Ang matandang yon ay hindi naman kalakasan. Kaya lang nitong mangtawas at kaya niyang magpagaling ng mga pilay. Nang ito ay makalaban ng kanyang lolo noon. Sa pamamagitan lang ng salita ito at hindi naman sila nagbatuhan ng kung anong orasyon. Habang siya'y nanggagapang, naisip niyang magsisigaw, baka merong makadinig sa kanya. Mapalad naman noon si Jabar dahil merong dumating na tao at kinagulat pa yun ng tao. Imposibleng mangyayari ito sa kanya. Tulungan niyo kami. Tulungan niyo po kami. Iyak ng bata. Agad na dinala sa loob ang katawan ni Maylin habang siya iniisip niya kung kailan ba siya pupunta sa matandang gusto niyang lapitan. Kuya, dalhin mo ko kay Tandang Estacio. Sige na. Jabar, ngayon lang kita nakitang umiyak. Akala ko ba tinuturing yung Diyos ang sarili nyo? Bakit umabot sa ganito? Sinong may gawa niyan? Kuya, sige na po. Binitbit si Jabar ng lalaki at iniwang patay ang katawan ni Maylin. Sinabi ni Jabar sa pamilya noon na ang katawan ni Maylin ay nasa kanyang tahanan at wala ng buhay. Dali-dali namang tumakbo ang pamilya ni Maylin sa kubo ni Jabar at dito nila nakita na patay na nga ang kanilang anak. Habang itong si Jabar naman ay napunta na sa bahay ng matandang Estacio at humihingi siya ng tulong. Lolo Estacio, ako po si Jabar, apo ng Lolo Julio. Alam ko po na hindi rin maganda ang unang pagkikita nyo ng lolo at kayong dalawa ay nag-away sa pamamagitan lang ng salita, pero alam kong hindi naman po yun lumala. Lolo Estacio, lumuluhod po ako sa inyong harapan. Tulungan niyo po ako. Bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Nakita niyo naman, nasunog ang mukha ko. Ang isa sa aking mga baraso ay wala ng pakiramdam at nagbanta ang mangkukulam. Nasa mga susunod na araw, papatayin na nila ako.
Lolo Estacio, ayoko pang mamatay. Tulungan mo ako. Jabar, hindi ba't ang lolo mo ay merong paniniwala na hindi kayo mamamatay hanggat hindi niya sinasabi? Pero patay na po ang lolo. Patay na po siya. Maging ang lolo ko, niloko niya ako. Sabi niya sinadya niya magpakamatay para sa akin mapunta ang mga tangan niya. Tapos ipapahamak lang din pala ako ng lolo ko. Tandang Estacio, tulungan niyo po ako. Ano bang klaseng tulong ang gusto mong gawin ko? Kung pwede po sana pagalingin niyo ko. Hindi ko po hinahangad na gantihan ng mga mangkukulam na yon. Parang awa niyo na po. Ganun ba? Yang mga sugat mo ay hindi basta napapagaling ng kung anong gamot. Wala nang pakiramdamang isa mong baraso at hirap ka na rin sa paghinga. Sa palagay mo, Jabar, kaya pa kitang ibalik sa dati? Jabar, alam mo napakadami niyong kasalanan ng lolo mo sa mga tao rito. Iniwasang kayo kinatakutan dahil sa style nyo, maging ikaw. Kailan lang pinasuka mo ang bituka ng isang tao rito kaya ngayon, hayon na siya at nakalibing. Ngayon sasabihin mo sa akin na takot ka rin pala sa kamatayan? Pasensya ka na iho, hindi kita mapapagaling. Harapin mo na lang ang kamatayan mo. Yan naman ang hirap sa'yo. Masyado niyong ginodiyos ang sarili niyo. Pero, Tatang Estacio, tulungan niyo po ako. Pinagsisisihan ko na po ito. Itatapon ko na po ang lahat ng gamit ko. Kahit na itapon mo pa yan, Jabar, hindi pa rin maiibsan ang kasalanan mo. Kahit na lumipas ang mahabang panahon. Nakatatak na sa mga tao dito ang pangalan nyo ng inyong lolo. Jabar, harapin mo na lang ang kamatayan mo. Makakaalis ka na, hindi kita matutulungan. Aalis na sana si Jabar nang biglang may nasalubong siyang lalaki na nakahawak sa pintuan. Sa takot ni Jabar sa lalaki ay bigla siyang bumulagta sa loob ng bahay ng matandang Estacio at sinabing, "Huwag po! Huwag niyo po ako papatayin! Huwag po!" Takot na takot si Jabar sa lalaking nabungaran niya dahil ayon sa mga nakita ni Jabar, ang lalaking nakita niya ay maliwanag ang muka. Tapos meron daw itong hawak na espada na itatarak sa kanya. Kapanalig! Ano nga napunta ka rito? Wika ng matandang Estacio. Kapanalig, wala naman. Kaya naman ako natungo rito kasi namimiss kita eh. Naalala ko yung mga luto mong masarap na baboy, yung masarap na pulutan, tsaka namimiss ko yung ganda ng lugar. Kaya lang ang napansin ko, bakit parang ang tahimik? Bakit parang ang laki na ng pinagbago? Tsaka yung ilog nyo dati napakalinaw noon, bakit ngayon ang dumi? Saka isa pa, yung barangay doon parang walang tao. Para ba silang merong kinatatakutan sa lugar nyo? Ano bang meron? Tsaka teka, sino tong batang to? Bakit ka umiyak? Hoy, tumayo ka nga dyan. Sunog yung mukha mo ah. Hoy. Bakit po? Anong bakit po? Tayo dyan, halika. Sino ka? Jabar po. Jabar? Uy, ano to? Huwag niyo pong hawakan. O ba, anting-anting to ah. Ang pagkakaalam ni Jabar sa kanyang sarili na pag yung anting-anting na yon ay hinawakan ng tao, lilipas lang ang isang oras at makakatulog ito at mamamatay. Jabar pala pangalan mo. Ano, natulala ka no? Alam mo siguro kaya ko ng anting-anting mo? Maniwala kayo o hindi, yung anting-anting sa palad ni Canole ay unti-unting nalulusaw na siya namang ikinagulat ni Jabar maging ng matandang Estacio. Teka, anong nangyari sa anting ng lolo ko? Bakit nalusaw? Huwag ka na magtaka. Ako si Noli. Ako ay isang mataas na uri ng albularyo. Teka, sino ba to? Ikwento mo sa akin kung sino ka. Dito ay ikinuwento lahat ni Jabar ang nangyari mula simula hanggang sa dulo. Nasabi din ng matandang Estacio
na kaya nagkaganon si Jabar dahil siya'y pinagtulong-tulungan ng isang grupo ng mangkukulam at nagawa lang yon ng isang grupong mangkukulam dahil nga sa kasalanan ni Jabar sa pagpatay sa teacher dahil kalunos-lunos din ang sinapit ng teacher sa kamay ni Jabar. Ganun ba? Jabar, alam mo, hindi naman porkit meron kang tangan na mataas na uri ng medalyon, ng agimat, ng anting-anting, kaya mo na ang lahat. Kung ginodiyos mo ang sarili mo, pues, huwag ganun. Ngayon, Jabar, wala nang pakiramdam yung isang braso mo. Sunog yung mukha mo. Ito na yung papatayin ka ng mga yun. Kailan nga pala yun? Sa isang araw daw po. Kanole, tulungan niyo po ako. Iyapangako kong magbabago na po ako. Alam niyo po ba yung kasintahan ko? Nandoon sa kubo ko dahil namatay po siya, nadamay siya sa pagpatay ng mga mangkukulam. Kanole, buhayin niyo lang po ako. Huwag niyo pong hayaang patayin ako ng mga yon. Nako, may kasalanan ka kasi. Nasaan na ba yung mga mangkukulam na yon? Alam mo ba yung bahay nila at kakausapin ko lang ng maayos? Maya-maya pa, yung mga mangkukulam na tinutukoy ay naroroon na pala sa labas ng bahay ng matandang Estasyo. Nagsalita yung isa at sinabing, "Manggagamot na dayo, huwag mong kampihan ng isang antingerong masama." Ha? Kayo ba yung kami nga? Ibigay mo na sa amin ang batang yan at igagawad namin sa kanya ang kanyang kamatayan. Wag po! Wag po! Wag niyo akong ibibigay sa kanya. Magbabago na po ako, Kanole. Tulungan mo po ako. Huwag kang lumuhod. Uy! Tumayo ka dyan. Tulungan niyo po ako. Labis ang iyak ng batang si Jabar at dito'y ipinakiusap ni Kanole sa mga mangkukulam na baka naman pwedeng bigyan pa ng huling pagkakataon si Jabar. Mga lola, baka naman pwede tayong magkaintindihan sa gabing to. Oo, alam kong malaki ang perwisyo na iniwan sa inyo ni Jabar. Baka naman pwede natin tong pag-usapan. Nangangako ako sa inyo na ako na ang bahala sa kanya. At kung sakaling umulit man siya sa ginagawa niya, ako na magpaparusa. Pero hindi. Hindi na mangyayari yun dahil kapag pinatawad niyo siya, ako nang bahala sa kanya na magpabago. At yung kanyang tangan ay nilusaw ko na sa aking mga palad. Kaya't wala na siyang karapatan na balikan ang dati niyang buhay. Nakikiusap po ako sa inyo. Bilang isang mataas na uri ng albularyo, mas gusto kong kausapin kayo ng maayos kaysa labanan. Huwag na natin antayin sa ating mga sarili na tayo-tayo pa ang maglaban dahil alam ko naman na lahat kayo rito ay hindi ubra sa akin at alam nyo rin yun. Nakikiusap ako sa inyo, luluhod ako sa inyong harapan. Patawarin nyo na ang bata, parang awan nyo na. Titiyakin ko sa inyo na hindi na siya babalik pa sa dati niyang nakagawian dahil wala na rin yung kanyang tangan. Maganda ang sinabi mo, Dayong Albularyo. Naiintindihan kita. Oo, alam namin na kahit magtulong-tulong pa kami ay hindi kami mananalo sa iyo. Nang dahil dyan, sige, pagbibigyan ka namin. Ikaw na ang bahala sa batang yan. Aalis na kami. Salamat po! Salamat po! Lumayo ka sa aking Jabar. Sisipain kitang bata ka, baka matuluyan ka. Oo, lumayo ka nga dyan. Layo! Salamat po. Salamat po talaga. Napakapalad ni Jabar dahil pinagbigyan pa siya ng mga mangkukulam. Nang dahil doon, kanyang pinanagutan ang pagkamatay ni Maylin at siya ang sinisisi, wala ng iba. Sabi pa nga ni Jabar, kung maaaring magpakulong na lang siya gagawin niya. Pero wala naman siyang kasalanan sa pagkamatay ni Maylin nang dahil doon hindi siya tatanggapin sa kulungan. Si Jabar ay tuluyan ng nagbago, nagpakalayo-layo at ito ang kwento natin sa araw na ito na binahagi sa atin ng ating kaibigan na si Kanole. Mga kababayan, magandang araw po. Sana ay maabangan nyo pa yung isa nating kwento mamayang alas 8 ng gabi at sana'y hindi po kayo nagsasawa sa ating mga kwento. Napakadami po nito hanggang sa pagkabata ni Kanole ay ating ilalapag. Sana'y inyo pang maabutan yan at sana'y hindi kayo nagsasawa. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo araw-araw.